Kaya sabi ko po nung nakaraan, ang verse po na, ano sa akin, nagrema sa akin, kung ano yung sinasabi, yung tongue natin, yung dila natin, there is death and life in it. No? And the one who loves it will eat its fruit. No? Kaya sabi ko, Lord, I want to go to Visayas. It's all a declaration po. And everything follow. Kaya mga kapatid, no, maging gawin natin, maging lifestyle natin, na sabihin yung salita ng Panginoon. Amen! Amen! Kasi si Lord naman yung gagawa eh. Basta sumunod kahit hindi alam ang kasunod. Ano ulit? Sumunod kahit hindi alam ang kasunod. Kaya praise God, no? So ngayon, i-introduce ko na yung ating mga bisita, pero bago yun, no? Ang mag-asawang ito ay grabe po yung kanilang testimony. Hindi ko alam kung kanila i-share, no? Pero patatayuin ko muna sila para ipakilala din sa atin yung kanilang mga kasama. No? So, si Sir Marvin ay isang sundalo, no? Nag-retire or retirement. Si Melissa, si Melinda. Si Melinda naman po ay isang businesswoman. Ayan. So, siguro sila na, no? We give them time, ample time para po mag-share din kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Sige, simulan natin kay Melinda. Ayan, so salamat sa Panginoon. Ayan, kami po ay nakasama din sa Visayas Mission. So, sabi ko nga talagang pinag-pray ko sa Panginoon, Lord, nung hindi pa ako mananampalataya nakakilala sa'yo, gusto ko ako ma-experience yung mga bagay na mga imposible. Yun, actually, ang dami-dami na. So, simula na nakakilala ako sa Panginoon from, sabi ko nga, magulong buhay. May mga failed relationship ako, artista. May mga failed, di ba? Failed relationship. Pero, yun, inano ko ng Panginoon. Sabi ko nga yung talagang wasak na buhay, yung wala ng pag-asang buhay, kasi nagkaroon ako ng, during my college day, nagkaroon ako ng broken relationship. Basta yung, yun na yun. And, yung mga pag-iyak pa lang natin na yun, papalitan ng Panginoon ng pag-iyak, pero hindi na kalungkutan, hindi na sakit, kundi puro kasiyahan na. Ang kailangan lang natin, lumapit tayo, bumalik tayo sa Kanya. So, sabi ko nga, wow! Simula nakakilala ako sa Panginoon, lagi kong nasasabit, wow, amazing. Nakakagulat, Panginoon. Hindi ko naranasan to dati. Although, nung nagsisimula kami sa Panginoon, tinatest din naman po kasi, yun nga, may business kami. Actually, may printing kami. Meron kaming catering, meron pa kaming shop. Yun nga, parang kami din, although sabi nga, galing ba to sa Panginoon to, mga blessing na to. Kaso nga lang kami, nakakapagsimba kami minsan night service na lang. Inuuna pa rin yung kailangan. Although sabi ko nga may faith na, pero ang Diyos nga may pagtuturo talaga siya na talagang kung nasa Diyos ka talaga, yun ang dapat mong lakaran. So in short po, nung pandemic na-stop yung ibang business namin. Actually nga, kami, non-essential. Pag non-essential po during pandemic, wala kang kikitain. Ibig sabihin, sarado ang business mo. Di po ba? Ganon din po ba dito? Pag food, okay po yun. So, the whole time, pero sabi ko nga, nung nilock ko yung aming pwesto, sabi ko, Lord, it is you. Ikaw naman. Di mo ba? So, minsan kasi pag kaya pa natin gawa ng remedyo, okay lang eh, nakakano pa. Pero pag binigyan natin ng Lord ng platform, ma-amaze ka. At nung time po ng pandemic, doon kami na-amaze. Hindi kami nagutom. Yung, dahil na nag-cater po kami dati, yung aming mga tela, ginawa ng face mask. Tinahin ng asawa ko, siya yung nagtatahe. Di mo ba? Lagi may provision ng Panginoon. Sabi nga doon, marami pa tayong kailangan. Pero ang Diyos, hindi natatapos ang kanyang kaparaanan. Di mo ba? Marami pa tayong kailangan. Pero ang Diyos, hindi natatapos ang kanyang kaparaanan. So yun, to make the story short po, unti-unti, pinalalim kami ng Panginoon sa aming pananampalataya. At yung isang desire ko, sabi ko may mga nakakasama din po kasi ako mga pastors, mga missionaries, yung mga testimony nila. Alam niyo po pag may mga nagte-testimony na medyo mabigat sa'yo na feeling mo hindi mo kaya, bigay mo sa Panginoon. Kung siya nga di ba, na kaya niya, yung Diyos niya, tsaka yung Diyos ko iisa naman. Iisa po ba? Di po ba? Yun yung sinasabi ko, Lord, kung sila nagawa nila, bakit kami? Hindi namin magagawa, ikaw din naman yung Diyos nila. So doon po nag-start yung desire namin na pumunta sa ibang bansa. Yun. So
So sabi ko, Lord, pwede bang maglambing sa'yo? Yung first trip namin, pwede bang kasama ang buong pamilya? And alam niyo po, di po ba, imposible po yun. Kasi actually, humina ang business namin after ng pandemic. Pero, lumakas ang provision ng Panginoon after pandemic. Di mo ba? Yung sa mga tao, nakikita nila na ang tindahan ay lumiit, na wala ng isang business. Pero kami naman, na-amaze kami, saan galing itong mga to? Even nga, nakapunta po kami sa Hong Kong, Macau, ng buong family. Tsaka sabi ko, grabe, yung mga imposibleng bagay, inaalaw na ng Panginoon pag binigyan mo nga siya ng platform. Yon. So yun po, hanggang sumunod ng mga desire namin, nakala namin mga imposible na, hanggang bumalik ulit kami ng Hong Kong, kami mag-asawa naman ng Thailand, siguro pag makabebe time, magkaroon kami ng time. So, ganun pala, makikita mo talaga ang pagkilos ng Panginoon pag sinabi mo, Lord, ikaw na ang bahala. So, yun po, sa Visayas Vision, ito rin po yung isang na-amaze na naman kami mag-asawa. Kasi hindi namin sinasabi na wala pang budget, gusto namin sumama, pero, di ba, walang budget. Sabi namin kila Pastor, bigyan niyo po kami ng time. May 15, or May 16 yata sinabi natin, wow, 15. Basta yun, sabi namin, doon po namin sasabihin kung sasama kami. Di ba? Wala kami talagang budget. Tapos, pinag-pray namin na, Lord, kung loloobin mo, kung papahintulin mo, kasi gusto naman namin, sino ba buwang ayaw? Di ba? Sino bang ayaw? Pero dahil nga, yun ang prayer namin sa Panginoon, hindi kami nasabi sa amin, Pastor, na hindi kami sasama. Kasi minsan sinasabi natin, hindi kami sasama kasi walang budget. Pero sinabi namin, Lord, kung gusto ko kami pasamahin, ikaw ang magpo-provide. Kasi gusto din namin. And nakaka-amaze, yun nga po, pre-provide ng Lord ng 16. Yung aming pang-plane ticket, tinanong ako ng asawa ko, meron ka bang gantong amount? So, yung amount na yun, parang nasa 14. Actually, binadira nga 16, parang gano'n eh. Tapos, nung time na yun, nag-inquire kami kung, tinanong ko kay Pastora kung saan po ba kayo nagpa-plane ticket. So, sinanya sa akin, nag-inquire kami doon sa amin, sa probinsya. Sabi ko, negative. Kasi, parang, papatak siya ng 17,000 plus, or 18, parang nasa 18,000 na. Ang budget lang natin 14. So sabi ko, ayoko, alam niyo po yung para sa akin, ayoko hindi nasusunod ang kalooban ng Panginoon. Pero naniniwala din ako na ang Panginoon hindi siya magbibigay ng kulang. Hindi mo ba? Kaya na-amaze kami, sabi ko, naku, hindi yata. Kasi pwede naman humiram. Pero gusto namin talagang purely galing sa Panginoon. So yun po, nung nag-inquire kami doon, sabi ko kay Pastor, hindi pa po kami nakakapag-book. Pero hindi ako sinasabi na hindi kami sasama. Nung time na sinend ko kay Pastora Pam, Pastora, i-book mo naman kami, ito lang yung pera namin. Tapos sasabi niya, naku, wala nang ganyang fare, wala nang ganyang ticket. Ibabalik ko na sa'yo, isi-send ko. Naku, Lord, ikaw ba ito? Minsan nagtatanong tayo, ikaw ba talaga kung nag-send ng pera? Baka isip ko lang. So, sabi niya, isi-send back na daw niya sa akin. Sabi ko, pwede po ba mag-try ka pa ng isang beses? At yung po, nung trinay po niya isang beses, pumasok, may sukli pa kami. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, ikaw nga ito. Mahilig po ako magtanong kasi gusto ko, sabi nga di ba sa Bible, yung ang gusto ng Panginoon, yung masunod yung kalooban niya. Dati pala akong sundalo. Kasi yun yung trabaho ko noon. Nung nakilala ko yung misis ko ay kami, nag-decide na paano tayo makakapagsunod sa Panginoon na pamilya. Kung nandito ako, nandiyan ka, nagsisimba ka dyan, dito ako. Kaya sabi namin, hindi pamilya yung ganyan eh. Kasi ang pamilya, di ba magkakasama. Kaya yun, sabi namin, Lord, ikaw naman yung, yung talagang Panginoon namin ay kung pagkakaloob mo na magkasama-sama kami sa na maglingkod sa'yo, ay ibibigay mo. Kaya yun, kami na umalis ako sa sa serbisyo. Sabi niya kasi nung nandun kami sa duty, may nabasa ako na hindi ka makapaglingkod sa dalawang Diyos. Talagang iibigan mo ang isa at ang isa ay iiwan mo isa, sabi nga eh. Kaya yun, sabi ko, hindi, parang iba na iniibig ko eh. Hindi na talaga ang Diyos kasi talagang pag sinabi ng officer na bumalik ka eh. Kaya kahit linggo, sabi nilang hindi mo talaga ang Panginoon, hindi mo mauuna kahit anong natin. Pero pinagmatigasan namin sa mga misis na susunod kami sa iyo. Ikaw na ang bahala sa amin.
At yun, pag-alis ko, hindi pa yun yung kwan, meron pa talagang temptation. Pinataas yung sahod. Diba? Pinataas, ginawa ang ano. Lord, ano ba talaga pinapataas mo yung sahod? Nagano pa kami, nag-extend kami ng 1 taon. Oo, nag-extend. Pero hindi naman about sa lumaking sahod kasi may loan ako noon. Ayaw namin umalis na meron akong loan. Kasi kung iisipin talaga, nakaw yun eh. Nakaw yung magano na alis ka tapos ano. Yun ang kasalanan kasi yun. Tapos magbi-business kasi yung binangan sa akin ng mga kasamahan ko, mag-loan ka muna ng milyon para meron kang puhunan tsaka kumalis. Kasi di ba pag ano, pwede ka, bawal, pwede ka na umalis, hindi ka naman nahabulin eh. Hindi ka habulin, tatanong ko nung nangyari lang sa'yo, pa gala-gala na. Pero hindi namin ginawa kasi inisip namin magbi-business tayo. Malulugi lang talaga. Kahit na malulugi kasi marami na nang sumubok dyan, umalis sa serbisyo, nag-business daw. Pero nakita ko mga nagsa-tricycle na lang, nalugi sila kasi hindi nga dinaan sa magandang paraan. At yun, pagkatapos nun, malapit na tapos na yung loan ko. Inanong naman kami ng kwan, sinubok na naman kami. Dinala ako sa Port Magsaysay. Alis ka pa ba? Sabi ng official ko eh. Sir, patuloy ako. Diyan ka na, uwi na lang sa inyo. Tatawid na lang ng ilaw, uwian na. Pero pinaganon sabi ko sa kanya na talagang binigyan na sa Panginoon yung kwan, yung ano namin, yung buhay namin. Itutuloy ko po, sabi niya. Sige, kung yung ano. Pero mas marami pa rin talaga yung mga negative na mga payo. Hindi naman siya, tingin nila positive, pero sa akin negative eh. Kasi mag-loan ka, gano'n, malis ka, mag-loan ka muna. O kaya, andyan ka naman, pwede ka naman na umuwi-uwi. Operan ka pa talaga eh. Pwede ka na umuwi-uwi sa inyo makaka-uwi ka, ano mo yung business mo. Gano'n yung in-offer sa akin, pero hindi. Sabi ko, gusto ko makasama yung pamilya ko na sama-sama kami magsimba. Kaya yung binigay ng Panginoon na eto ngayon, magkakasama na kami. Linggo-linggo. Sa Diyos talagang pagtitiwala namin. Yun nga, yung isang business pa namin, inalis ng Panginoon kasi may dalawa kaming business. Yung printing, inalis pa rin ng Panginoon. Kasi ayaw niya talaga nung may kahati eh. Nagsisimba kasi kami noon nung pag-alis ko. Nagsisimba nga kami pero late na nga. Sabi namin meron namang offering yung na preaching ng pastor. Sabi namin hindi pagsisimba to, hindi paglilingkod to kasi message hindi ka nakapagpuri sa Panginoon eh. Sabi namin na natin, sarado na natin talaga, bigyan na natin yung linggo sa Panginoon. Totally linggo ngayon. Pati Sabado binigyan na namin sa Panginoon kasi nagma-market kami sa sa palengke. Pero talagang yung biyaya ng Panginoon hindi sinano sa amin, hindi pinuputo ng Panginoon kahit na ganun yung business namin na taudyo-tudyo na lang ngayon eh. Ngayon ilang buwan na kami sarado, walang buwan. Pero andito kami, nakarating kami ng Visayas. Sabi nga namin, Lord, ikaw nga talaga to. Talagang pinapatutuo namin na buhay ang Diyos talaga sa buhay natin. Basta pinaglaban natin siya, ipaglalaban niya rin tayo. At siya na bahala sa ating mga pangangailangan sa buhay. Yun lang kasi gusto ng Panginoon na buksan natin yung susi na sinasabi. Yung pala yung susi na kailangan ipaglaban natin din siya sa mundong ito. Hindi lang pwede na unahin ko Lord kasi kailangan ko din sa mundo. Pero sabi niya nga hindi natin maarok ang pag-iisip ng Panginoon eh. Kaya yun, doon ko po pinapapurihan ng Panginoon sa buhay namin na talagang hindi niya kami pinabayaan. Nung umalis ako sa serbisyo, dito kami nakabili ng mga lupa. Hindi lang lupa, mga lupa talaga. At yung nag-mission kami sa sa Visayas at mini-mission na rin pala ulit kami ng Panginoon. Meron na ino-offer naman na lupa.